sa mga maliliit na butas. So mas gusto kong maglinis ng karburador kapag dry kasi yung dumi niya nagiging powder, mas madaling makuha. So what's up guys? So ngayong araw ay maglilinis tayo ng karburador ng CB110 dahil na-stock ito ng ilang buwan din at unstable na yung kanyang idle. So pupugak-pugak na din, kaya kailangan linisin. So ito yung kailangan natin, itong Phillips screwdriver, flat screwdriver at 8mm wrench. Tara, let's go! So ito, nabaktas ko na. Sabayan nyo lang ako. So kita nyo, ang dumi-dumi na. So unahin natin itong main jet kasama ang needle jet. Needle jet pa ito o jet needle? Itong pilot jet. Ito po yung tinatawag na pilot jet. At kung natono na yung carburetor natin, so bago natin tanggalin itong screw ay sukatin muna natin. Yun, 1/4, 1/2, 1/2 yan guys, 1/2 turn. So tanggalin natin. So, kapag binalik natin to, bibilangin natin na 1/2 lang yung kanyang ikot simula sa pagkahigpit. At tatanggalin din natin tong ating nozzle dahil may butas din ito dito na kailangan ning linisin. At kapag natakpan tong butas dito sa may nozzle, tatakaw sa gasolina yung motor mo. So ito na yung ating pinagbabawal na technique. Yan. Gago! Guitar string to. Yan, B second. Yan yung ipantutusok natin doon sa loob, sa mga maliliit na butas. O diba, hindi na natin kailangan gumamit ng compressor para tanggalin yung bara. So kita nyo, dapat ay tumagos yan sa loob. Mas maganda kung
dry siya kasi napapowderize yung dumi, mas madaling makuha at kaysa sa basa parang putik, mahirap kuhain. Yun o, tumatagos, kita nyo. Ulit-ulitin lang natin para masigurado natin na wala ng bara. So isa-isahin din natin tong butas ng ating mga jettings. Wait lang, hindi nagpo-focus yung camera. Yun, yan o. Yun, isa-isahin lang natin yung butas para masigurado natin na tanggal talaga yung bara dyan. So dito sa pilot jet masyadong maliit kasi yung butas nito kaya hindi tatagos. So at ito din ang ating main jet, yun, dapat tumagos yan. Isa-isa hindi natin yung kanyang maliliit na butas. Dapat tumagos yan para tanggal talaga yung bara, para balik sa bago talaga yung andar ng ating mga motor. At ito din, check din natin to kung may dumi. So kung wala naman, okay. O parang wala naman. At i-check din natin kung may guhit na siya, kasi kung may guhit na, yun yung dahilan kung bakit nag-overflow. Linisan din natin to para presentable naman yung ating carburetor. At yung ginagamit po nating panlinis ngayon ay gas po ito. Pwede ding diesel, pwede ding gasolina. So ito, babalik na natin. So sabayan nyo lang po ako para hindi kayo magkamali. So unahin po natin ulit itong pilot jet. At ito na yung nahirapan akong tanggalin to kanina. Ito yung nozzle nya. At check din natin to minsan kung malaki na yung butas. Isa rin yung dahilan kung bakit gumagastos yung motor nyo sa gasolina. Sa baba. So mahirap talaga tong ilagay kapag genuine yung carb natin. Masyadong masikip.
So ayan, paluin nyo lang ng wag naman masyadong malakas para bumaon yung nozzle dyan sa loob. Ayaw pa rin. So ayan, bumaon na eh. Malambot na ikutin eh. O ganun lang. Pero sa ibang carb hindi naman yun mahirap ipasok eh. So ilagay na natin tong ating floater jet at saka yung float. Check natin kung gumagalaw yung ating float. Balik na natin siya. At ilagay na natin tong ating air screw. So 1/2 yung ating turns kanina. So ilagay natin dito 1/2. Pasobrahan na natin ng 1/4 pa. So ayan, ibalik ko na po. Testing natin kung okay ba yung andar. So hanggang dito na muna. Salamat sa panonood nyo.